What if lumalayo na siya sa'yo, nanlalamig na siya sa'yo, or nagbago na siya, hindi na siya tulad ng dati? Ayan yung very common na nababasa ko sa mga comment section at yung iba nga nag-argue na sila. Ginagawa ko na lang, binabasa ko na lang yung mga comments niya doon. Meron silang iba't ibang situation. Yung iba, nagkabalikan from breakups. Tapos, parang nanlalamig na daw siya, parang iba siya, hindi siya tulad ng dati. Yung iba naman, sila pa din, pero parang duda nila merong ibang kinabibisihan or ibang babae itong lalaki, itong boyfriend nila. Meron silang iba't ibang situation, pero isa lang ang kanilang problema. Lumalayo yung isang lalaki sa kanila, nagpo-pull away yung isang lalaki sa kanila, nanlalamig or nagbago na, hindi na siya tulad ng dati. So yan ang ating pag-uusapan sa video nito. Pero alam niyo na next, before we continue, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, just call me, your kuya. So let's go na, mga katambay. Ito ata ang isa sa pinakamahirap na ginagawa ko na sa buhay ko ang magbigay ng advice. Dahil meron tayong iba't ibang situation kasi and not all the time is tama yung sinasabi ko, tama yung sinishare ko sa inyo. Kasi nakadepende din yan sa situation. Pero I just want to tell you, I just want to open up with you, naka-English, na gusto ipaintindi sa inyo na ang isang lalaki is not what you are thinking. Iba yan sa iniisip mo. Ang lalaki, kapag hinahabol mo yan, he run away. Ano ba yung English ko? He run away. Never mind. Kapag nagiging too needy ka sa kanya, he pull away. Pero, kapag nagpapahabol ka or kapag ini-ignore mo siya, hahabulin ka. Alam niyo, ang mga lalaki, they are unpredictable. Hindi sila tulad ng iniisip mo na kapag binibigay mo ang lahat-lahat mo, is that mas lalo kang mamahalin. Kapag binigay mo ang buong oras mo, kapag binigay mo ang lahat ng oras mo sa kanya, lahat ng attention mo sa kanya, is that ganun din yung gagawin niya sa'yo. Hindi ganyan ang instinct ng isang lalaki. Though, hindi ko naman sinasabi na lahat ng lalaki ay may ganyan. Pero commonly or mostly ang mga lalaki, gustong-gusto nila na sila yung naghahabol. Bakit? Okay, so let me give you an example. Before nung wala pa itong mga business na to, ang pinakahanap buhay ng tao noon is pangangaso or hunting. Yes, wala pang business noon, wala pang mga pyramiding, mga ganyan, mga networking, wala pang YouTube noon, wala pang Facebook, right? Ang pinaka-main source of income or food ng tao noon is hunting. And in that hunting, ang pride ng lalaki ay ang makahunt. Yes? Ang mahunt niya yung mga animals, mga hayop na tulad mo, mga hayop na mahirap mahunt. Okay? Yun yung pinaka-pride niya. At shame nila kapag ang nahunt nila is yung madaling makuha or madaling mahunt, yung nandyan. So you got my point? Noon pa lang, gustong-gusto na ng isang lalaki na nag-hunt siya. Kasi nagkakaroon siya ng thrill doon. Doon siya mas nag-e-enjoy. So kung andyan ka na lang, madali ka lang makuha, andyan ka lang, hindi yan mag-e-enjoy. Maghahanap yan ng iba na i-hunt. Na yung, alam mo kasi yung mga animals noon na mahirap hunt, sila yung masasarap. Yes, sila yung mataas ang value para sa mga hunters na yan. So they love to hunt. And yung instinct ng lalaki na yun, na-carry hanggang sa generation na ito. Kasi kung isang lalaki hindi yan mahilig mag-hunt, I don't think kung lalaki yan. I don't think kung lalaki yan. Maybe, hindi ko naman sinasabi na lahat, pero trust me, commonly or mostly ang mga lalaki, meron silang instinct na isang hunter. Anong relasyon sa relationship nyo? Anong relationship sa relationship nyo? Kapag lumalayo yung isang lalaki sa'yo, ibig sabihin, isang chances na meron yung ibang hinahunt. Okay? So, anong gagawin mo? Bring out the hunter in him. How? Palabasin mo yung pagiging hunter niya. Paano? Hindi magpahabol ka. Ang problema, pag nagpahabol ka tapos hindi ka hinabol, edi mas masasaktan ka. Pero mas masakit naman kapag palagi kang naghahabol sa kanya pero nilalayon ka, di ba? Ibig sabihin, kapag hindi ka hinabol, hindi ka niya mahal. Masakit yun, tama, masakit yun. Pero hindi mo naman pwedeng pilitin yung isang tao, yung isang lalaki na mahalin ka kung hindi ka talaga mahal. Siguro isipin yung mga babae, bakit ganyan? Kabobohan naman yan. Bakit mas gusto nila yung sa taong hindi masyadong binibigay yung oras or yung pagmamahal sa kanila? Bakit gusto ng mga lalaki ang mga yon? Parang kabobohan. Yes.
Parang kabubuhan, pero yun ang katotohanan. Napansin mo ba that when you give everything to Him, maybe sabihin na natin, sige, sa una, na-appreciate niya. But there will come a time, trust me, magsasawa siya sa'yo. Kaya nga nagiging cold na siya sa'yo eh. Nanlalamig na siya sa'yo kasi nagsasawa na siya. And that's the reason kung bakit siya lumalayo. So what will you do kapag lumalayo siya or nagiging dry siya, nagiging cold siya or nanlalamig siya sa'yo? Number one kasi, habang kayo pa, mag-invest ka according sa investment niya. So sometimes, nag-invest ka ng too much, kaysa yung pag-invest niya sa'yo, what will happen? Magiging lugi ka, magiging talo ka if ever na nag-pull away yan. Pero kapag nag-invest ka din nang masyadong maliit na sa kanyang binibigay na investment, maaaring mangyari dyan, baka maramdaman niya yun na bakit ganyan ka, then siya mismo mag-pull away at baka tuluyan na siyang mawala. So, mag-invest ka, hindi dahil sa feelings mo. Mag-invest ka according sa investment na binibigay niya sa'yo. Kung nagchat siya or kung nagte-text siya or nag-call siya ng 5 times a day, then so be it, bigyan mo siya ng 5 times a day din. Kasi kung isang beses lang siyang tumatawag sa isang araw, tapos tinatawagan mo siya ng 20 beses, 20 times a day, mabibisit yan sa'yo. You're too needy. Yung baka magsasawa yan sa'yo, nawawala yung thrill sa'yo. Hindi mo pinapalabas yung pagiging hunter niya. Mag-invest ka according sa kung ano yung ini-invest niya sa'yo. Number 2 na dapat mong gawin, i-ignore mo siya. Kapag deserve mo na mag-ignore sa kanya, ignore mo. Pero kung nasaktan mo siya, tapos in-ignore mo pa, naku kaibigan, baka tuluyan siyang lumayo. Tuluyan siyang mawala, tuluyan siyang manlamig sa'yo. So make sure na yung deserve mo talaga. Yung sinaktan ka, alam mo yun, yung pinagbalit ka, alam mo yun, or whatever na nagawa niya na talagang deserve mo na mag-ignore sa kanya. Why? Bakit ang pag-i-ignore mo ang magdadahilan para lumapit siya sa'yo? Para hindi siya tuluyang manlamig sa'yo? Alam natin, hindi pala, alam ko lang pala. Hindi. Alam nyo, ang ignoring, ang pag-ignore ng isang tao sa'yo, yung pinakaayaw natin dito sa mundo, right? Like for example, meron kang kinakausap, hindi ka pinapansin, ini-ignore ka lang, di ba? Magagalit ka doon. Di ba? Sasama yung loob mo doon sa tao na yun, sa kinakausap mo na yun. Yes? And you know, sa pag-i-ignore na yan, it shows na hindi ka ganun kadali na makuha. Na hindi ka ganun kadali, hindi ka ganun ka-easy. And pinapakita mo doon na you're not the same sa tulad ng ibang babae na madali lang. Kapag mahal ka niyan, or kahit na hindi ganun kalalim, pero at least meron yung kunting pagmamahal niya sa'yo, nati-trigger yan, lumalaki yan kapag ini-ignore mo. Kasi in that moment, oh! Kasi sa pag-i-ignore mo na yan, pinapalabas mo yung pagiging hunter niya. And lagi kong sinasabi sa inyo, ang pagiging hunter ng isang lalaki, dyan sila mas nag-e-enjoy. Mas nag-e-enjoy sila sa paghahabol. Kasi alam nila na kung yung hinahabol nila is my value, kaya nga nila hinahabol eh. Like for example na lang, kapag tinext ka, tapos in-mode mo, ignoring yun ha. Tapos huwag mo siyang replyan, hayaan mo. Tingnan mo yan, magte-text ulit. Try mo na ini-ignore mo lang yan. Magte-text yan ulit, tatawag yan. Kasi kapag sinagot mo agad yun, wala na, nahinto na yung di ba sabi ko nga, i-trigger niyo yung pagiging hunter niya. Yes? Tama? So kung kapag sinagot niyo yun, hindi pa masyadong nagising yung pagiging hunter niya. So ignore mo lang yun. Hanggang sa darating sa tamang oras na kausapin mo na siya. Kapag andyan na talaga, gusto ka niya yung talagang buong-buong na yung loob niya na kausapin ka. Kasi sometimes nagre-reach out ng isang lalaki, kahit hindi buo yung loob niya na kausapin ka. Ngayon, ang next na gawin mo ay mag-no contact rule ka na. If ever na tuluyan na kayong nawala, tuluyan na kang naghiwalay, naging ex mo na siya. So kasi kapag nagpapahabol ka or nag-ignore ka, at tapos hindi siya naghabol, ibig sabihin, meron siyang ibang mas gustong habulin. Mas mataas ang value sa'yo. Yes, masakit yun. Tama. Masakit yun. Naiintindihan kita dyan. Pero there's no point para habulin mo siya kung meron nga siyang ibang hinahabol. Meron siyang gusto na habulin at hindi ikaw yun. Kasi lalayuan ka niyan. Ikaw ang kawawa dyan. Ikaw ang mapapagod dyan. Ikaw ang mas madurog dyan. So kapag hindi siya naghabol, mag-no contact rule ka na. Bakit? Bakit ang no contact rule ang palagi kong re-recommend sa inyo? Ang no contact rule hindi ito magic. Tulad ng pinapanood nyo na, lagyan nyo ng sile yung kanyang brief or maglagay ng ganito sa unan niya para ma-miss ka niya or like that. Alam mo, marami mga audience kong nanonood sa mga ganyang video. Nababasa ko sa mga analytics ko, nakikita ko. Sabi ko, huwag kayong maniwala sa mga magic na yan. Maybe totoo yun. Pero, kagagawan ng, alam niyo mga pagano, alam niyo mga pagans? Yes,
Maybe, sige, effective, pero trust me, meron at meron yan something in return na kukunin yan sa'yo. Ganyan ang devil eh. Ganyan si Satanas, na kapag meron siyang binibigay ng favor sa'yo, meron at meron niyang kukunin sa'yo. So maybe effective yun, pero trust me, meron siyang kukunin sa'yo. So don't believe sa mga magic na yan. Ang no contact rule is not a magic na parang ginawa mo ito is that kinabukasan is andyan na, effective na, hindi. It takes time ang no contact rule. Pero very effective to kasi binibigyan mo ng space yung partner mo, yung ex mo, para ma-realize niya yung kanyang pagkakamali. And para ma-realize niya yung halaga mo, yung worth mo. And in that no contact rule, nagiging mas better ka na tao. Kasi dyan mo dinedevelop yung sarili mo. Dyan ka din natututo eh. Dyan ka nagkakaroon ng realization na bakit ganito. Though, at that moment is masasakit, lagi kang umiiyak, pero okay lang yan. Kasi yung mga luha na yun yung mga lesson. Yun nga, pag umiiyak ka na, hindi ka naman natututo, kasi panay ka self-pity. Ayan, di ba? Marami sa inyo, kung ikaw muli mga babae, mahilig mag-self-pity. Kapag palaging self-pity, hindi ka talaga niya matututo. Make sure na kapag umiiyak ka, make sure na natututo ka para hindi na maulit yon. So yun na ang next na gawin mo is mag-no contact rule ka. And ito ang sinisigurado ko sa'yo, kung mahal ka, babalikan ka niya talaga. And in that, kapag no contact rule mo, maintain mo yung halaga mo bilang isang babae. Lagi mong tatandaan, ang hinahabol ng mga lalaki is yung may halaga. Kapag hindi siya bumalik ng tuluyan na siyang nawala, huwag kang mag-alala, baka hindi talaga siya yung para sa'yo. Lesson lang siya. Okay? Malay mo siya, meron nakalaan na para sa kanya at hindi ikaw yon. At ikaw meron nakalaang para sa'yo. Mag-let go, mag-move on na. So that's it for today's video. Maraming salamat. I hope na meron na naman kayong natutunan na kahit kunti lang sa video nito. Thank you so much and paalam. God bless. Ingat.